Habang sinusuri natin ang mga salita ng katotohanan tungkol kay Melchizedek at sa Paskwa, alamin natin sa pamamagitan ng Biblia kung anong uri ng pagpapala mula sa Diyos ang nakapaloob sa Paskwa. Sa Biblia, nilalarawan si Jesus bilang kordero, mabuting pastol, at isang propeta, at nilalarawan din siya bilang isang pinakapunong pari. Ang pinakapunong pari ang siyang pangunahing nagsasagawa ng mga paghahandog. Kung gayon, bakit nga ba binigyan si Jesus ng titulong pinakapunong pari, ayon sa pagkapari ni Melchizedek? Ang nasabing titulo ay hindi basta-basta ibinibigay ng walang dahilan. Ito ay dahil malinaw nitong ipinapahiwatig na si Melchizedek ay may napakahalagang kaugnayan sa kaligtasan ng makalangit na bayan. Kung gayon, bakit? Ngayon, alamin natin ang katotohanan ng Paskwa sa pamamagitan ni Melchizedek. Buksan natin sa Hebrews chapter 5 verse 5. Maging si Kristo man ay hindi lumuwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo." Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay pari magpakailanman," ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya ay isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging, pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang gawaing ginawa ni Jesus ay para sa ating kaligtasan. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, ilang beses siyang magpapakita upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa kanya. Sinasabi ng kasulatan na siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Ang dahilan kung bakit dumating si Kristo sa lupang ito kapwa sa kanyang una at ikalawang pagdating ay pareho. Ito ay ang iligtas ang sangkatauhan na nakagapo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang Diyos na dumating sa lupang ito na magbibigay ng kaligtasan ay may titulong pinakapunong pari. Kung gayon, ano ang papel na ginagampanan ng isang pari? Ito ay ang magsagawa ng mga paghahandog. Sa modernong termino ngayon, maaari nating maunawaan ang paghahandog bilang pagsamba. Siya ang naghahandog ng pagsamba sa Diyos. Si Jesus ay ang Diyos na karapat-dapat na paglingkuran ng buong sangkatauhan. Pero pumarito siya sa lupang ito bilang isang pinakapunong pari para ituro sa atin ang paraan ng pagsamba upang iligtas tayo. Itinalaga siya bilang pinakapunong pari ayon sa anong pagkapari. Nasusulat na, itinalaga siya bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kung gayon, tingnan muna natin sa Biblia kung sino si Melchizedek. Buksan natin ang Genesis chapter 14 verse 17. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma, pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer, at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave, na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem na, sino siya? Pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng, tinapay at alak. Nang bumalik si Abram mula sa pagkapanalo sa digmaan, sinalubong siya ni Melchizedek na naglabas ng tinapay at alak bilang handog para siya ay basbasan. Sa panahong yun, dugo ang karaniwang hinahandog ng mga pari sa Diyos gaya ng dugo ng isang tupa, kambing, o maging dugo ng isang kalapati. Gayunman, si Melchizedek ay gumamit ng tinapay at alak. Medyo kakaiba ito. Ito ay isang hindi pangkaraniwang paraan ng paghahandog.
Basahin nating muli ang verse 18, na pari ng kataas-taasang Diyos ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Ang 10 bahagi ay tumutukoy sa 10, at kanino ibinigay ang 10 bahagi, ang handog na para sa Diyos. Sinasabing ibinigay ito kay Melchizedek. Dahil nakasaad sa Hebrews chapter 5 na si Jesus ay isang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kung gayon, pag si Jesus ay gumawa ng paghahandog, yun ay ang pagsamba. Ano ang dapat niyang ilabas? Alamin natin ang sagot sa Matthew chapter 26. Basahin natin ang chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya." Sinabi ng guro, "Malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." Pumunta tayo sa verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasa niya ito at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila, na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Dahil dito, si Jesus ay tinawag na pinakapunong pari, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa pamamagitan ng Paskwa, binasbasa niya ang tinapay at sinabi, "Ito ang aking katawan." At kumuha siya ng kopa, na naglalaman ng alak, nagpasalamat, na nagsasabi, "Ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Kaya ipinapaliwanag ng Biblia ang kaugnayan sa pagitan ni Melchizedek ng lumang tipan at ni Hesukristo, ang Melchizedek ng bagong tipan, bilang anino at realidad. Sa pamamagitan ng pagsamba na tinatag ni Melchizedek, tinuturo sa atin ng Diyos ngayon na sa pamamagitan ng tinapay at alak, ipinagkakaloob niya sa atin ang mahalagang pagpapala na kapatawaran ng mga kasalanan, buhay na walang hanggan, at kaligtasan mula sa mga sakuna. Gaya ng natanggap ni Abraham ang mga pisikal na pagpapala, sa pamamagitan ng tinapay at alak mula sa pisikal na Melchizedek, ngayon din tayo ay tumatanggap kapwa ng pagpapala ng buhay na walang hanggan, at ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang espiritual na Melchizedek.